Ang sabi ng Senado, no, sa pangunguna ni Grace po, na wala na, hanggang 733 million na lang daw po talaga ang ibibigay, no? Kay Vice Presidente o sa Office of the Vice President. Ano po ang masasabi ng Vice Presidente diyan? Million plus ang inapprove. Kahapon by sa by count, yung budget natin 700 million plus ang inapprove. Sinabi ko naman na dati, no, naiiwan na natin sa Congress ang desisyon kung ano ba talaga ang budget ng Office of the Vice President. Ito po mga kababayan, yan po, totoo, sinabi ng Vice Presidente yan, ano? Doon pa lang po sa Congress. Kaya lang po, mga bossing, kung talagang mahal niya ang bawat Pilipino, kung talagang mahal niya ang mamamayang Pilipino, yung budget na hinihingi niya ng 2 bilyon, kung para sa mamamayang Pilipino talaga yun, ipaglalaban niya yun. No? Ididepensa niya yun. Oh. Di ba? Kaya lang, ang ginawa ng Vice Presidente, which is sasabihin niya din po talaga na binigay ko yung papel sa kanila, bahala na sila ang magdesisyon doon. Diba? So, paano kung ang pondo, ang nakalagay doon sa pondo na yun, ito para doon sa mga talagang kailangan ng pera at ng pondo para sa mamamayang Pilipino at makakapagpaunlad ng Pilipino. Ibig sabihin, wala nang depensado. Bahala kayo kung gusto nyo o hindi. Kaya lang po, ang nakikita ko doon, kaya hindi na idinipensa at hindi na nakipagpalitan ng question and answer ang Vice Presidente, mga kababayan. Dahil nga, ang matatalakay lang din po, 100 million doon sa kanyang mga advisor. Biruin mo, 100 million. 5% po nung 2 bilyon. No? Mapupunta lang sa mga advisor ng Vice Presidente. Oh. Tapos, yung iba po, doon sa 1.3 billion na sobra po, mga kababayan. Bakit ko nasabing sobra? Kasi po, ang Kongreso at ang Senado, pinag-aralan nilang maigi kung magkano lang dapat ang ibibigay na budget sa Vice Presidente, which is 700 plus, 1.3 billion yung sobra. Saan mapupunta yun? Kung pinayagan po natin at nakinig lang tayo kay Marcoleta, si Marcoleta, biglang nagbago ang paningin ng taong bayan kay Marcoleta, ano, mga bossing? Yung una ang daming humahanga. Marcoleta, iboboto ko to sa Senado. Nagsalita. Sabi ni Marcoleta doon sa Kongreso, wala na ba tayong respeto doon sa ginagawa nating tradisyonal na hindi na natin tatanungin ng Vice Presidente sa paghingi ng kanyang budget? Ayun. Dumausdos po, no? Ang kandidatura ni Marcoleta. Nasaan po siya ngayon? Pang 22, pang 23. Diyan po naglalaro ang kanyang posisyon. Kaya po nung meron pong picture taking sila at inilive po ni Robin Padilla, tulala Hindi alam kung gusto magpa-picture o ano ba, tutuloy pa ba ako dito sa pagkasenador? Ayaw na ng taong bayan sa akin O di ho ba? Etong mga to kasi magkakasama, magkakakuntsaba Yan po, mga kababayan, yung pangit, no? Doon sa pagiging loyal nila, doon sa pagiging sobrang pagdepensa nila sa dating Pangulong Duterte, sa Vice Presidente. Nagmumukha na silang engot, mga kababayan, maidepensa lang po sa kanila. Maidepensa lang po itong mga tao to. Biruin mo, sabihin doon sa Congress, hindi na ba natin nire-respeto yung traditional na wala ng question and answer? Aba, sir, ang dami pong nawawalang pondo ng bayan. At eto nga po ngayon, may kinakaharap ang Vice Presidente na hindi maipaliwanag. Tapos, sasabihin mo sa amin, ano na lang yan. Kumbaga, tradisyon na lang yan. Respeto na lang sa Vice Presidente, 2 billion. Baka kaya malungkot kayo. No? Baka, eto hindi ko sinabing ganun talaga. Baka yung 1.3 billion, pangkampanya ho nila, mga bossing. No, kaya malulungkot po sila Bato de la Rosa. Kaya ang sabi ni Bato de la Rosa, mga bossing, ito na lang po ang nasabi ni Bato. Asan ba yun? Ito.
natalo man ako dahil sa aking pagiging loyal sa mga Duterte. Tanggap na! Natalo na siya! Ano? Siguro, nalaman niyo wala 700 lang talaga yung ibibigay O, 700 lang talaga ang pondo. Pinag-aralan po ng madaming tao yan. Pinag-aralan po ng mga congressman, pinag-aralan po ng mga senador, mga bossing, no? Kaya siguro, nalungkot si Bato. Bakit Bato? Ba't matatalo? Bahala na kung natalo man ako dahil sa aking pagiging loyal sa mga Duterte. O, Hindi man ako ma-reelect. So be it. balik ng Davao, uwi ng Davao, ganun lang naman yun, di ba Bato? O, tuloy na po natin ang vice-presidente. Nag-propose kami kung ano man yung hiningi na documents binigay namin, but we leave it up to the discretion and Ganun yung paniniwala nila. Nung unang beses na narinig ho nila, mga boss chief amo sir, na 733 o kung magkano lang, 700 plus lang yung ibibigay sa kanila, biglang ang sabi ng vice-presidente, madaming mawawala ng trabaho sa BP o sa Vice President Satellite. Meron pa nga sinabi ang vice-presidente noon, mga kababayan. Ano sabi ng vice-presidente noon? Di ba? Kahit wala namang budget, makakapagtrabaho kami. Pero nung 733 na lang, ang ibinigay, mga bossing, ayun. Nag-iiyakan. Biglang nasabi madaming mawawala ng trabaho sa ano namin, sa satellite namin. sa mga Congress. And ang sa amin na lang is kung ano yung final na amount na budget ng Office of the Vice President, i-maximize lang namin yun sa mga kailangan namin gawin. Yeah, mukhang madami nga akong matatanggalan ng trabaho, mga boss chief Pamos. I-maximize na lang daw po. Anyway, nako, 54 minutos na din po tayong magkakasama dito, no? O doon po sa kakapasok pa lang, ngayon pa lang po nakapunta dito sa ating live. Pwede nyo naman pong i-replay to, no? I-replay nyo na lang po at kumbaga hindi boring, wag kayong mag-alala, hindi boring. Lalong-lalo po kapag ka nandyan po, no? Ang mga DDS, hindi po nagiging boring ang ating mga live at ang ating mga talakayan. So mga boss, chief amo sir, magpapaalam na po ako. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.